Alright, so ang video natin ngayon is gagawa tayo ng uh, email ID, user ID sa Office 365 Entra. Lalagyan din natin ng license at pagkatapos nun is ibablock natin. Actually, ginawa ko na siya. Ang kaso nga lang, using my mobile phone, ang nangyayari is magalaw siya, tapos ang hirap itago nung existing email ID at name ng mga user. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng bago at yun ang iti-test natin. Okay? So, let's start. Una, gagawa muna tayo ng mga gagawin natin. Lilista muna natin. So, number 1, ang gagawin natin is create tayo ng user. Create user. So, gagawin natin yan, ibabulk natin yan. Bulk. So, for example, nasa 500 yung user na gagawin mo. So, hindi mo pwedeng isa-isahin yan kasi matagal yan. No? Ang pagod doon. So, ang gagawin natin is bulkly natin gagawin yung pag-create ng user. Okay? Then, number 2 is lalagyan natin ng license. Adding user license. Okay? Then, 3 is ibablock natin yung mga user. Blocking user using PowerShell script. Okay. Using the Power script, ibabulk natin siya yung pag-block ng mga user. O yun nga, for example, kung may 500 ka ng mga user at ibablock mo siya manually, so ang tagal nun. So, at yun nga, sinabi ko na nagawa ko na siya. Ang hirap nga lang i-edit kasi nga yung pagtago ng mga username at mga user ID. So, ngayon, uulitin natin siya. At yung pag-create, bonus na rin yung pag-create ng user at bulk din natin siyang gagawin. Okay? So, let's start. Una natin is mag-create muna tayo ng user. Okay. Punta kayo ng office.com o Microsoft 365. Then, admin. And then, identity. So, enter ito. Kaya Microsoft Entra, Admin Center. From here, you need to go to all user, all user. Ayan, ito yung nagpapakita, itong mga to. So, pag in-edit ko na siya, i-blur ko siya. Bawal kasi makita, galitan tayo. So, ngayon, magki-create tayo ng user. So, bulkly natin i-create. Diba, kung marami tayo i-create, kailangan i-bulk mo kasi mahirap yun, no? Isa-isa mong gagawin. So from here, bulk create user, you need to download first the template. Download natin first. Okay, gawa tayo ng user email. Okay, dito natin lagay, save natin. Puntahan natin. Alright. Tingnan natin. So, ito yung mga example, yung display name, yung username, password, kung naka-block ba o hindi. Siyempre, hindi natin i-block. Mamaya natin yung i-block. So, username, alisin muna natin ito. Username, gawa muna tayo, user 1. Okay. Gawa tayo 5. Ayan, 5. Then, username, ngayon natin user 1 @ae. Copy na lang natin. 1 2 3 4 5.
Okay, then initial password, user at 1 2 3 4 5 8. Okay, ito. From here, i-copy na lang natin. Okay, syempre no, yung block sign in, no natin yan. Then from here, no need na to, hindi na kailangan. Kung gusto nyo lagyan nyo, test lang naman to, so pwede mo lagyan kung ano yung pangalan ng user 1, user 2, and so on. So sa job title, sabihin natin user 23-24 para madali lang mag-search kung anong job title niya, anong department niya. Alright, cancel. Ayan, so save na natin to. So yun ay user 12345, yung email ID niya, yung password nila is the same lang, naka no block sila. Alright, so save natin, save. Close natin yan. So from here, upload na natin yung ginawa nating Excel file, yung CSV. So bulk operation, create, then upload your files. Okay, upload your CSV file, upload. Okay, nasa download, diba? User email, ito yung CSV file natin, select, open. Oop, nangyari? CSV file is not valid, correct, line 8, check natin, ano nangyari? Yun, nagbungad agad. Ito, yung job title natin. Ayan, lumampas. Ayan, sabi niya dito, punta ulit tayo dito, nasan ka na? Ayan, line 8 is missing, property required for user, create name, username, initial password, block sign in. So wala siyang katapat, diba? So hinahanap niya to. Ayan, yan, copy pa more. Delete lang natin, delete. Okay, save natin ulit. Alright, close natin yan, ulitin natin. So upload yung file natin, open, yun, file uploaded successfully. So submit. So pag-create natin ng pag-add natin ng license, i-manual natin kasi 5 lang naman siya. I-manual natin. Okay. Close natin yan. Ngayon i-check natin kung nandiyan na siya. Diba? Ang pangalan niya, buksan natin. So, ang name niya is user125. Ito yung email ID niya, user12345. So, puntahan natin. User1. So, ayan na siya. User1. So, ang gawin natin, mga user lang. So, ayan, makikita nyo. Ayan, si user1, 2, 3, 4, 5. Ayan na siya. Ito, existing na to. Dati na yan. Okay? So, itong 5 lang yung ginawa natin. So, ang gagawin natin is mag-create tayo ng license niya. Right? So, hindi tayo dito mag-create. Okay? Doon tayo sa admin mismo. Dito tayo gagawa. Pwede rin dito. Ayan. At two-way kasi pwede mong gawin. So, halimbawa dito, user, pwede mong gawin dito, user, click mo yung user, okay, license, add assignment,
Ito yung ilalagay nating license para sa kanya. Ito para sa mga employee, staff natin. Pero ito para sa mga student. So student yung ibibigay natin. Okay? So ito yung mga license option niya. Okay? So pwede mo na dyan i-save. Save. Wait. Ano nangyari? Select. Ito. Ayan. 365A1 for student. Okay? Save. Failed pa rin. Bakit? Okay, doon na lang tayo sa isa. Dito tayo. Muna tayo dito. User 1. User na lang. Okay. Ito yung mga user natin. Click mo. Select. License application. And then go down at ito. Microsoft Office 365 A1 for student. And then save. Okay, yan. Your changes has been saved. Bakit dito ayaw niya? May mali ba tayong ginagawa? Wala naman. Tama naman. Back na natin. User. Okay. So kung makikita nyo, diba ginawa na natin dito, meron na siyang license, diba? So dapat dito meron na din siya. Kasi isa lang naman yun. License. Ayan, meron siya. Dito natin ginawa sa 365 admin. Pero papakita dito. I'm not sure bakit ayaw gumana. Let's try it again. So, user 2. User 2 natin gawin. License. Add. Student. Select A1. Okay, save natin. Save. Ayun o, license assignment failed for the member. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. Okay, kung ayaw mo, okay lang. Doon tayo sa kabila. Okay. Close na natin to. Okay, so may license na siya. Makikita nyo, yung license niya is Office 365 A1 for student. So dito, naka-unlicense pa siya. So i-license natin. Lagyan natin ng license. Okay, license application. So bakit ko ito ginagawa? Like, bakit kailangan naglagay tayo ng license? Kasi kung walang license, hindi niya ito mabubuksan. Hindi niya magagamit itong email niya, di ba? At saka baka nagtanong kayo, paano nakapunta dito? Ulitin natin kung paano ako nakapunta dito sa Microsoft 365 Admin Center, right? So close natin to. So here sa office.com, punta kayo ng Microsoft 365, sign in kayo, then select nyo lang itong admin, right? Then from the admin center, choose nyo lang yung users, then active users. So may mga option dyan: add user, user template, add multiple user, multi-factor authentication. Ayan, later natin yung pag-uusapan or i-demo ko sa inyo. Punta muna tayo dun sa mga user. So yung 1 and 2 nalagyan na natin. So 3 na lang. 3 and 3, 4, 5. Diba? Kung 100 or 1,000 ang user na gagawin mo at gagawin mo to
pag-create ng user, paglagay ng license, edi anong oras ka pa, anong araw ka pa matatapos, diba? Kaya meron tayong script sa PowerShell, kung iba-bulk natin siya. Pwede nating i-bulk to. Tsaka na natin gagawin yun, yung pag-add ng license sa mga user. Bulkly natin gagawin. 4, 5, 4. Last one. Okay, last one. Save. Okay, yung license na ginawa ko, ayan, makikita nyo, Office 365 A1 for students. For students lang to. Yung mga yung mga nilagay natin. Okay? Meron pa tayong mga ibang license. Pero ito lang muna, ito lang yung ginamit ko. Okay. So next natin is ang gagawin natin. Anong sunod na gagawin natin? Ito okay na to. Yung create ng user okay na. Yung pag-add ng user, ito na yun. Nagawa na natin. And lastly is yung pag-block ng user using PowerShell script. So ngayon pupunta tayo ng PowerShell. PowerShell here, run as administrator. Okay. So, iba-block natin yan. Iba-block natin yan. Makikita nyo, for example, si user 1, magkakaroon siya dito ng block user. Okay. So, block sign in something. No? So, again, punta tayo dito. So, una natin gagawin is open natin yung Microsoft Online Service. Yun yung una natin gagawin. Kailangan natin pumasok sa Microsoft. Okay, so may script ako dito. Kunin natin yung script. Saan ka na? Ay, kumanta pa nga. Dito. PowerShell. Ito. Blocking student email. PowerShell. So, kukupihan natin ito lahat. So, ito yung una natin gagawin. Ito yung pag-block. So, una natin gagawin is kumonek muna tayo sa Microsoft Online Service. Kapag hindi ka pa nakakonect, kailangan mo kumonek. Okay? Connect natin. Paste natin dito. Okay. So, tatanong siya o ask siya sa'yo ng username at password. So, dapat admin ka. Next, password, sign in. Alright, so ayan, so naka sign in na ako. So ang gagawin naman natin is kailangan mong install itong mga module na to. Sa akin naka-install na siya kasi nagawa ko na siya nung nakaraan, ginawa ko na siya. So naka-install na yan. So, paano mo malalaman kapag na-install mo na siya? So, meron tayong ditong view all the install module. So, kopyahin mo lang to, copy mo, at paste mo dito. So, gaya nga sinabi ko, kailangan i-install mo muna itong mga module na to. Kasi kapag hindi naman siya gagana, hindi siya mag-block, or kasi requirements to. Okay? So, ayan, papakita ko sa inyo na naka-install na siya. Run. Ayan.
Azure AD Review, Exchange Online Management, Microsoft Team, Microsoft Online. So, yan yung mga nandito. Ayan. So, nagawa ko na siya, kaya hindi ko na siya gagawin pa. Kasi may message lang siya na already exists this Azure AD Review. Alright? Then, yan ang gagawin natin is ibablock na natin yung mga student na ginawa natin, yung user 1, 2, 3, 4, and 5. So, punta tayo, meron na dito CSV file, block user. Open natin to, kopyahin natin, copy natin, paste natin dun sa ginawa natin dito, paste natin, open natin to. Bali, ang kailangan lang naman natin dun is yung mga email ID. Pakita ko muna sa inyo. So, kailangan lang natin dito is itong mga email ID. Ayan, iba-blur ko yan. Ayan, blur ko yan sa inyo. Ayan, remove na natin. Mga email ID lang natin. Paano natin kukunin yun? Siyempre, ida-download natin yan sa admin. Okay. Punta tayo ng identity. Okay, user, all user. Di ba kanina may ginawa ako kanina na napunta natin yung job title kanina, di ba? Puntahan natin ito. Itong ginawa na natin. Dito may ginawa ako dito job title. Ito, nasaan yun? Ito, user 2324. Using this, mag-search mo lahat ng user 2324-2324 at ito yung mga lalabas. Hindi na kailangan na, halimbawa, nasa isang department kayo, okay, nasa isang department kayo, dapat dito nilagay. Isang department kayo, IT department, ayan, kapag sinearch mo siya, lahat ng IT user is magpapakita. So, nilagay ko lang siya dito sa job title na user 2324. Kapag sinearch mo siya, lahat ng user na mayroong job title na user 23-24, yun ang lalabas. Okay? So, kopyahin natin. Copy natin. Copy. Okay. Search natin dito. Wait. Computer. User job title. Ayan. Job title. Okay, value. Paste natin. Apply. Alright. Kita nyo? So, lahat ng may user 23-24 is lumabas. Ayan. 2, 3, 4, 5. Okay, ngayon ang gagawin natin is, kailangan lang naman natin is yung user principal name. Yan lang kailangan natin para ma-block natin sila. So, ang gagawin natin is download natin yan. Download, start download. Ayan, files already. Okay, dito din natin i-save. Pangalan natin na user email. And save. Punta natin. Nandun lang din yun. Ito. Kaya nga na sinabi ko, ang kailangan lang natin is yung user email ID. Ito lang yung kailangan natin dyan. Ito. Yan. Copy natin. Copy. Hindi mo na kailangan itong mga to. Close natin ha.
buksan natin to. Buksan mo siya. Ayan, nakabukas na pala. Close natin. Paste. So user 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ito lang yung mga kailangan natin. And save na natin. Save. Next, punta tayo sa script. Close mo ito. Script. Palagyan natin. So, yung script natin is ito. Ito yung script natin. So, babaguhin natin yung path nung script natin. Itong path na to. Tatanggalin natin yan at ilalagay natin yung path na kung nasaan yung mga email, right? Saan dito sa block user. So para makuha mo yung path na yan, shift ka, mag-shift, right click at makikita mo yung copy as path. Copy mo. Ngayon, i-delete natin hanggang dito. Okay, delete natin, delete. Yan, then i-paste natin. Paste. Alright. So, ayan na yung script natin. Ang gagawin na lang natin yan is i-copy natin. Copy. So, ang mabablock lang natin is yung naandun sa CSV file natin is yung user 1 to 5. Copy ulit natin. Copy, then punta tayo sa PowerShell. I-paste natin sa PowerShell. Okay, ito yung script kung saan mabablock natin yung mga user ngayon. So, select natin and then run. Yan. Okay, done. Tapos na. Yun na yun. No? So, 5 lang naman yung i-block natin. Alright? 5 lang yung i-block natin kaya madali. What if may 500 ka na user? So, 500 na yun, i-block mo manually. So, ang tagal nun. Alright? Ito yung kagandahan ng script sa PowerShell na kaya mong i-bulk, mag-create ng user, block ng user, mag-create ng teams sa PowerShell. Okay? Ngayon, ang check naman natin is kung naka-block na ba talaga siya. So, punta tayo sa admin. Punta tayo dito. Dito lang tayo. Okay. Para mas malinaw sa inyo. User. Ayan, si user 1, 2, 3, 4, 5 dapat naka-block na yan. Kanina pinakita ko sa inyo, di ba? Okay. So, punta tayo kay user 1. Yan, dapat naka-block ka na. Refresh natin. Dapat naka-block. Ayun. Sign in blocked. Ayan, kitang-kita naman. Naka-sign in block na siya. So, hindi na siya magagamit ng user. Dahil kay 2, ayan, naka-block na siya. 2, 3, 4, and 5. So, ayan. So, ganun lang yung pag-create ng user, pag-add ng license sa user, at pag-block ng user using the PowerShell script. So, yun lang. Yun lang po yung tutorial natin ngayon. Okay. So, i-upload ko din yung ginawa kong pag-archive ng group teams. Nagawa ko na siya. Una to ginawa ko, pero inulit ko lang kasi nga may mga user na ang hirap i-blur, no? Kasi nga gumagalaw yung phone ko lang yung ginamit ko, kaya inulit ko to. So sasabay ko na yung pag-upload nito at yung pag-archive nung Microsoft Teams group. Okay, so yun lang. Thank you, sa susunod ulit.